Para naman paigtingin pa ang hakbang kontra katiwalian sa hudikatura, may panukala si Senador Panfilo Lacson na sana'y mapondohan ang isang tanggapan sa ilalim ng 2026 National Budget. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa gitna ng isyu ngayon ng katiwalian sa gobyerno, ang Senado isinusulong na palakasin pa ang laban ng hudikatura kontra korupsyon. Sa naging budget deliberations kahapon, itinulak ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na magkaroon ng 250 million na pondo ang Judicial Integrity Office. Kasama ito sa tinatawag nating signs of the times. No? Dahil as the nomenclature suggests, Judicial Integrity Board or Office, no? This will be primarily tasked to promote integrity and to address the issues of corruption within the judiciary. Ang Judicial Integrity Office ay pinagtibay ng Korte Suprema nitong August 2025. Dati itong Judicial Integrity Board o JIB. Ang mandato, imbestigahan ang mga husgado kung may mga paglabag ito at kung mapatunayang tiwali ay maaaring sibakin sa pwesto at kasuhan ang isang hukom. Lumabas sa pagdinig, noon pa humihingi ang judiciary ng pondo para dito, pero hindi ito napagbibigyan ng Kongreso. While the Judiciary Integrity Board was existent, they had been repeatedly asking Congress for budgetary support, but this was always denied. Napagbigyan naman ang itinulak ni Lacson na pondo at isisingit ito sa amendments ng Senado. We can, during the period of amendments, we can introduce amendment in the amount of only 250 million, considering that we're talking hundreds of billions, just yesterday. Samantala, si Senator Rodante Marcoleta, iba naman ang issue hinggil sa katiwalian. Kaugnay ito sa mga notaryo publiko na ipinalalagda sa iba at pumapayag na gamitin ang kanilang mga stamp pad kahit hindi nakakapanumpa sa kanila ng personalang isang nagpapanotaryo. Karaniwan kasi hindi naman yung abogadong pumipirma eh. The chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yon, the notary public allowed him or her to sign for her. Ang hinalimbawa ni Marcoleta ay ang issue sa umano'y pagkakanotaryo sa salaysay ni Orly Guteza noong unang pagharap sa Blue Ribbon Committee. Anya, bakit si Guteza ang kine-question? Siya naman umano ang posibleng biktima dito. Buwelta pa ni Marcoleta, pati siya damay sa inilabas na desisyon ng Regional Trial Court ng Maynila na naglabas ng resolusyon na pineke umano ang notaryo ng dokumento. Saan naman po kayo nakakita ng order na gano'n? Ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. Humingi naman ng permiso si Marcoleta na magkaroon ng sample ng notaryo publiko kung saan nagpatatak si Guteza. Naniniwala naman si Senator Kiko Pangilinan, kailangan pagpaliwanagin ang nagnotaryo sa salaysay ni Guteza kung totoo ngang hindi siya ang mismong pumirma sa salaysay. That is a accusation or a allegation, rather, and if proved to be true, then definitely Espera should be held to account for that. And therefore, perhaps one's route should be to ask to have Attorney Espera, the notary public, to explain whether or not she in fact did that. Ayon naman sa judiciary, sakaling mapatunayan na ginagawa ito ng isang notaryo publiko ay may karampatan itong parusa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.